Good morning po sa inyong lahat. Napakaganda, no? Sabi nga ni Pastor, be still and know that I am God. So, praise God, ano? Napakaganda ng testimony kanina ng isang kapatid natin na iningatan talaga ng Panginoon, iniingatan niya talaga ang mga mahal natin sa buhay. Pagpasok niya pa lang dito sa church natin, meron na po tayong nakalagay na tarpaulin dyan eh. Healing miracles na nakalagay. So, makikita agad natin na nariyan talaga ang blessing ng Panginoon. So, handa na po ba kayong tumanggap ng panibagong pagpapala mula sa pag-alaala sa banal na hapunan? Ito po yung pagpapala ng kagalingan para sa ating mga karamdaman, pagpapala para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, at higit sa lahat, pagpapala para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Lahat po ito ay ibinigay ng libre. Sino po nga po ba ang nagbigay ng pagpapala na ito? Binigay po ito ng libre at walang bayad. Wala po tayong ibinayad dito. Dapat nating alalahanin na lahat ng ibinigay sa atin ng Panginoon ay wala po tayong ginawa. Pinagkaloob sa atin ng Panginoon ito ng libre. Hindi po ito binayaran ng ating mga katabi, kapitbahay, kaibigan, at hindi rin po ang ating mga magulang. Ito po ay binayaran ng ating Diyos Ama na nasa langit. Sino nga po ang nagbayad muli? Ang ating Diyos Ama. Sino po ang kanyang ibinayad? Ang kanyang buktong na anak na si Jesucristo. Ano po ang ginamit na pambayad dito? Ito po yung kanyang buhay at ang kanyang banal na dugo. Kaya po wala pong isa man sa atin na makakagawa dito. Sabi nga po sa Efesyo 2:8-9, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa at kaya't walang may pagmamalaki ang sino man. Totoo naman po, no? Walang sino man na makakagawa nito, kaya walang maaaring magmalaki at magyabang sa atin. Meron po akong maikling ibabahaging kwento sa inyo. Few years ago po, na-diagnose po ako ng cardiologist ko na meron po akong karamdaman na cardiomyopathy. Isa po itong kondisyon na kung saan po yung puso natin humina. Kumbaga, parang tumigas na po yung puso na parang puso ng matanda. So na-diagnose po ako ng doktor, ilang taon na po ang nakararaan. At binigyan niya po ako ng mga continuous na mga gamot para bumuti ang aking kalagayan. At last year nga po, nagpa-test uli ako para malaman ng doktor kung ano na yung kalagayan ng aking puso. Ang kailangan po talaga natin ang required po talaga ng ating puso na pag-pump ay nasa 55%, yan po yung normal. At nung last year nga po, chinig ng doktor, nasa 44% na lang po ako, which is mababa na. So, sabi ng doktor ko, tingnan natin kung nag-improve na yung gamot. So, nagpa-test po ako this year. So kung ang normal rate po talaga na kailangan natin is 55% at nakita nga po doon is 44%. So sinuggest po ng doktor ko na magpa-test uli dahil nakakainom na po ako ng gamot. At praise God po, mas lalo pa pong bumaba. Yung 44% naging 40% na lang. So nakita ko yung pagkabahala ng doktor ko. Kaya nagbigay siya po ng mga option na pwede namin gawin. Kung sakaling bababa pa ng 1%, sabi niya, sir, ito yung mga option na pwede natin gawin. Pwede tayong maglalagay ng aparato, yung natawag po na pacemaker. Ilalagay po yun sa loob ng dibdib ko para tulungan nga po yung makontrol yung pagtibok ng aking puso. Yun po ang unang option niya. Pangalawang option niya po,
maglalagay tayo ng isa pang uri ng machine kung hindi pwede yung pacemaker. Yung natawag po na cardioverter defibrillator na kung saan kung sakali magmamalfunction yung puso mo, may kuryente agad na papasok para mabuhay ito. Actually, naranasan ko na po ito nung na-cardiac arrest po ako during my angiogram sa Medical City na talagang nung na-cardiac arrest po ako, talagang kinuryente po yung dibdib ko. Yun po yung defibrillator. So sabi ng doktor, maaaring kapitan kita ng ganitong uri ng machine kapag bumaba pa ng 1% yung condition mo. Kasi from 55, naging 44 ka, naging 40% na lang, tapos 1% na lang, ito na yung option natin. Una, pacemaker, pangalawa, yung defibrillator nga na machine. Oh, so, sabi niya, meron pa tayong pangatlong option, sabi niya ganun. Sir, sabi niya ganun, ang isang option natin, mag-pray tayo. Hindi bypass, sabi niya. Mag-pray tayo. Sabi niya, hilingin natin sa Panginoon na bumuti yung kalagayan mo. So, yun po yung sinabi ng doktor sa akin. Isa po sa magaling na doktor sa isang kilalang ospital na naniniwala na meron pa rin talagang tunay na Diyos. Isang ospital na nakilala natin na magaling, pero inaamin po nila na sa tao, imposible. Pero sa Panginoon, lahat posible. So, after ilang weeks po ako nagpabalik-balik sa ospital, inilihim ko po yung kalagayan ko sa aking pamilya para hindi po sila mag-alala. Ako po yung mag-isang bumibiyahe. Pero sabi ko, Lord, itong laban na to, samahan mo ko. Walang iba makakatulong sa akin, kundi ikaw lang. So, sabi ko, Lord, bago ko bumiyahin ng Japan, last month nga po, magpapatest ako. At naniniwala ako na pinagaling mo na ako. Dahil alam ko na hindi mo ako iiwan, hindi mo ako pababayaan. Dahil ikaw yung Kristo na namatay, nabuhay, at muling babalik. So, binuhos ko lahat ng pagtitiwala ko sa ating Panginoon, lahat ng pananampalataya. Sabi ko, Lord, tayong dalawa na lang ang mag-uusap. In between the two of us na lang, wala na pong involved na doktor o sa pamilya ko na makakagulo lang. Sabi ko, ibibigay ko yung pagtitiwala ko. So, ang ginawa ko po, bago ko bumiyahe papuntang Japan, nagpa-test po uli ako ng mga 2D echo, yung mga heart CT scan. Alam niyo po, talagang mabuti ang Panginoon. Kasi nga po, yung ejection fraction ko na kailangan kong tumaas, naging posibleng tumaas. From 40%, nagulat ako after few weeks lang na kinakausap ko si Lord, naging 52% na siya. Which is, sabi ng doktor, ang laki ng pagbabago nangyari, sabi niya gano'n. Anong ginawa mo? Sabi ko, Dok, wala akong ginawa eh. Sabi mo, mag-pray tayo. Lumapit ako sa dakilang manggagamot, sa tunay na manggagamot, at naniniwala ako na kung ako pinagaling ng ating Panginoon. At katulad ng narinig ko last week na si Sister Dina, ang kanyang cancer ay nawala na rin. At lahat ng mga anak ng Diyos na naniniwala na talagang kaya tayong pagalingin ng ating Panginoon, mangyayari po lahat ng ito. Wala pong imposible sa ating Diyos. Sabi nga po, there is power in the name of Jesus, there is power in His blood. And Jesus died for us. Kaya, pasensya na po kayo kung medyo gumaral-gal ang boses ko kasi hindi ko po maiwasan
ang di maiyak sa tuwa dahil ramdam na ramdam ko po talaga ang pagkilos ng Panginoon, hindi lang sa buhay ko kundi sa buhay nyo. Ang kailangan lang po talaga natin, tumayo at magkaroon ng testimony para magkaroon ng hamon sa mga kapatid natin na nangihina, nawawala ng pag-asa. Kaya napakahalaga po na alalahanin natin ang banal na hapunan. So, dumako po tayo sa... Mukhang nalungkot po kayo. Masaya po pag naramdaman nyo talaga yung presensya ng Panginoon. Sabi nga ng doktor, anong ginawa mo? Sabi ko, wala naman akong ginawa. Sabi mo, mag-pray tayo eh. O, yun naman po talaga ang ginawa ko. So, sabi po sa Unang Korinto 11:23 hanggang 26, sapagkat ito ang turo at tanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihanag ko para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. At matapos din maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. So, maaari na po nating kainin ang katawan ni Kristo. Ito po ang simbolo ng dugo ng ating Panginoon. Maaari po ba tayong manalangin ng sandali? Diyos Ama, maraming salamat po sa inyong biyaya ng kagalingan, kapatawaran at buhay na walang hanggan. Tunay na ikaw ang dakilang Diyos, mahal kong Panginoon na may hawak ng aming buhay. Lord, pinagkakatiwala namin sa inyo ang lahat ng sitwasyon sa aming buhay. Alam ko, Lord God, na ikaw lamang, mahal kong Panginoon, ang tunay na makakagawa ng mga bagay na imposible. Sa tao, mahal kong Panginoon, ay hindi nila nakikita, mahal kong Panginoon, ang iyong kaparanan, pero naniniwala po kami, mahal kong Panginoon, na ikaw ang patuloy na hawak sa bawat isa sa amin. Patuloy mong ibubuhos ang kagalingan, kapayapaan, pagpapala. At alam ko, Lord God, anumang bagyo ang dumating sa aming buhay, kahit ito pa ay sunod-sunod, kahit ito po ay patuloy doon dumarating sa aming buhay, hindi po kami matatakot dahil alam namin, mahal kong Panginoon, nakasama ka namin. Sa mga anak niyo, Lord, na nagtitiwala at may mga karamdaman, mahal kong Panginoon, iparanas niyo sa kanila, mahal kong Panginoon, ang iyong pagmamahal, ang iyong kabutihan sa kanila. Muli, maraming salamat at tinataas namin to sa pangalan ni Jesus. Amen.